Hi, I'm Peter Cairuz. Maayong adlaw sa mga papa. That's the way people here in Davao say Happy Father's Day. Andito ako sa People's Park, Davao City for a very special episode of the 700 Club Asia. Ang pamagat ng ating programa ay pangako dahil ang Diyos ang pinakadakilang ama na tapat sa kanyang mga pangako. And His first and greatest promise is to love us unconditionally, to teach us how to love one another. Gusto niyo bang magmahal na tunay? Alina, manood na kayo. Maagang natutong tumayo sa sariling paa si Richelle. Siya na ang nagtustos sa sarili. Nakapagtapos sa kolehiyo at nakapagtrabaho. Kasalukuyan din noong nasa maayos na relasyon sina Richelle at Alex. Ngunit, taong 2010, ang kanyang normal na buhay ay biglang nagbago. Namumuti yung dito ko. Pag malamig, parang nawawalan ng dugo. Sakit siya kasi parang nagnanamb yung mo. Tapos pati paa, naging sobrang sakitin ako. Palagi akong ma-absent sa trabaho. Hindi ko alam kung baka may problema yung immune system mo, yung ganon na status. Nagpatingin sa mga espesyalista si Richelle at nalaman na mayroon siyang lupus. Ang lupus ay ang pag-atake ng kanyang immune system sa iba't ibang organ sa kanyang katawan, tulad ng bato, baga, mga kasukasuan, thyroid at iba pa. Unti-unting nangayayat si Richelle. Nagpabalik-balik sila sa ospital. At hindi naglaon, napilitan siyang umalis sa trabaho. Sobrang lungkot ko kasi nagdaan ako dun sa mga point na para kang may sakit na tao na hindi makagalaw, hindi makakilos, ganyan. Ang sakit na bakit ako nagkaganito? Sakit na walang lunas, sakit na walang gamot, tapos sakit na hindi rin alam yung kung anong cause. Nagtanong ako kay God na, Lord, what's in store for me? Lubhang naapektuhan ang buhay ni Richelle. Maging ang kanilang relasyon ay nasubok ng kanyang kalagayan. Sinabihan ko siya na ganito na lang tayo, boyfriend, girlfriend na lang. Huwag mo na akong pakasalan kasi baka mamaya makahanap ka pa ng better sa akin, di ba? Kaya baka iniisip ko naman, baka maging asawa mo ko tapos maging pabigat lang ako sa'yo. Pinag-pray ko yun kay Lord. Sabi ko, Lord, alam niyo naman po na siya po yung lagi kong pinagpipray sa inyo. Yun talagang answered prayer na eh. Hinintay ko na siya, gano'n. Tapos sinagot na niya ako, okay na kami. Tapos sabi ko, hindi ko hahayaan na kumbaga maging reason lang yun para magkahiwalay kami. Nagdesisyon si Alex sa pakasalan si Richelle. Aniya, sabay nilang susuungin ang mga pagsubok sa hirap at ginhawa. Kinailangan ni Richelle na uminom ng steroid upang mapakalma ang kanyang immune system at mapigilan ang pag-atake nito sa kanyang main organs. Ngunit, unti-unti naman itong pinarurupok ang kanyang mga buto dahilan upang sumakit ang kanyang balakang at hindi na makalakad. Sa ngayon ay tuloy pa rin ang buhay para kay Richelle. Siya ang naiiwan at nag-aasikaso sa bahay, habang si Alex ang nagtatrabaho para sa kanila. Sa lahat ng kanilang pinagdadaanan, pinili nila Richelle at Alex na magtiwala sa Diyos. Naniniwala ako na merong talagang powerful na being na nagkocontrol ng life ko at na tumutulong sa akin in every suffering na pinagdadaanan ko. Yung mga trials natin in life, nagpapabuo sa'yo ng character. Yung character mo na yun ngayon, ginagamit ng Lord to inspire other people. Sa isang taong may lupus tulad ni Richelle, napakaliit ng tsansa na siya ay mabuntis. Ngunit, isang supling ang nabuo at naging biyaya para sa mag-asawa. Dahil sa kondisyon na meron si Richelle, ay limitado na rin ang pwede niyang gawin at puntahan. Bukod pa rito, matagal na niyang hangad na masurpresa ang kanyang asawa. Kaya naman napagdesisyonan ng The 700 Club Asia team na bumuo ng isang surpresa hindi lamang para sa kanyang asawa kundi para sa kanya. Nang balikan namin si Richelle, ang alam lang niya ay bibili kami ng regalo para kay Alex. Ang alam naman ni Alex ay susurpresahin namin si Richelle. Walang kaalam-alam ang dalawa
kung ano ang naghihintay sa kanila. Habang inaayusan at pinapaganda si Richelle, pinuntahan ng kabilang team si Alex upang paghandain sa panibagong sorpresa. Parang mamamanhikan uli. All set na! Sa puntong ito ay wala pa rin kaalam-alam sina Richelle at Alex kung saan namin sila dadalin. Isang romantic dinner date ang nakahanda para sa kanila. Nakikita ko na si Zeke nagsiswing. Para sa'yo. Surprise ko pa. Surprise! Akala ko ikaw yung masusurprise eh. Bakit? Kasi meron lang tayo natinan na birthday. Tapos nung nakita ko yung lugar, iniisip ko, imposible akong makipag-date sa'yo dito kasi ang hirap naka-wheelchair kasi ako. Mababaka sa mag-asawa ang tuwa at sabik habang sila ay naghahapunan. Bago matapos ang gabi, binasa nila ang mga sulat na ginawa nila para sa isa't isa. Sobra ang pasasalamat ko sa Diyos dahil ikaw ang binigay niya sa akin. Marami kang sinakripisyo at sinasakripisyo, maging masaya lang ako. Because of you, I can declare God's love and faithfulness to me. You are one of the best things that happened to me. Maraming salamat sa hindi mo pagsuko sa akin. Hindi mo pagsuko sa pagmamahal mo. I love you. Naalala ko pa nung una kitang nakita sa simbahan. Salamat kay Lord at nalaman kong totoo pala ang love at first sight. Salamat kay Lord at naturuan akong paghirapan ang gusto kong makamit. Salamat kay Lord at nalaman kong hindi lahat ng panalangin ay oo ang sagot at kailangan din maghintay. Kahit di ka nakakalakad, nabawasan man ang kakayahan mo o pagkilos mo, ako'y nagpapasalamat kay Lord na dahil sa iyo naging kompleto ako. Ika nga ng kanta, pero hindi ko kakantay. I'd rather have hard times together than to have an easier life alone. Eh yung alone, dinagdag ko na lang yun. Alam ko wala yun sa kanta, pero sige. Wala akong iba pang mahihiling na makasama sa hirap at ginhawa kundi ikaw. Ika nga ni Paul, we hope for something we don't see or have yet, so that we don't hope in despair and we wait patiently. I will hope for you to walk again and to let me dance with you. I love you. And sa dinami-dami ng sinulat ko dito, wala akong ibang gustong sabihin, Han, kundi mahal na mahal kita at wala na akong mahihiling kay Lord. I got all that I need when He gave me you. Oh, puro kanta yun, pero hindi ko kakantay. I love you. At syempre, hindi mawawala ang regalo para sa kanilang anak na si Zeke. Sa lahat ng staff, na kung sino man sila, kung sino man kayong lahat na wala dito, na nagpa-make possible nito, maraming salamat. Ang pag-ibig ay mapagtiis. Ang pag-ibig ay nagbibigay ng katatagan. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat o nabibilang. Pag-ibig na may sakripisyo. Katulad na lamang ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, hindi natatapos, ngunit magpapatuloy. Jesus Christ said, "A new command I give you. Love one another as I have loved you." In fact, God's word says that we are able to love because Jesus first loved us. And God's love is permanent. It is unconditional. Buhos na buhos. Bigay na bigay. That's the kind of love Alex is able to give Richelle. It comes from Jesus Himself. And that's the kind of love the Lord wants to give to you right now. If you will just open your hearts wide
to Him, Jesus will pour into you His love. Let's pray. Just say, Heavenly Father, I come to you right now, just as I am, because of your unconditional love that I don't even deserve. But you chose to die on the cross for me, for my sins, to pay, Lord, all the sins that I have committed, past, present, and future. It's all yours. So, Lord, right now, I just ask you to forgive me. I repent of all of my sins. And right this moment, Lord, I invite you into my life to be my Lord, to be my Savior. Starting today, my life is yours. Lord, thank you for loving me. Thank you for encouraging me. Thank you for this newfound hope that I have. And thank you for eternal life. I pray this prayer from my heart. In the name of Jesus. Amen and amen. Salamat, Jesus, sa inyong pagmamahal sa amin. Taos-puso ka bang sumabay sa aming panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes, ikaw ay bago ng nilalang. Welcome to Christ's family. Balitaan nyo naman kami, kapatid, sa inyong bagong desisyon. Please text yes, space the 700 Club Asia, at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001, sa Globe 0917-406-5001, at sa Sun number 0925-300-3000. Ngayong Father's Day, mamimigay kami ng librong Gabay ni Tatay na makakatulong sa ating mga ama ng tamang pangangalaga sa anak. Kung ikaw ang pang-5, pang-10 texter na makapagbibigay ng tama sa aming tanong, mapapasa inyo na ang librong ito. Ang tanong, ano ang pamagat ng ating episode ngayong gabi? Kaya ano pang iniintay nyo? Text na. Oh, saan ka naman galing? Anong oras na? Nagpaturo lang po. Ano nagpaturo? Ako niloloko mo ba ako? Tigil-tigilan mo ako, ha? Araw-araw ginagabi ka sa pag-uwi. Tapos ngayon sasabihin mo, nagpaturo ka? Pumasok ka nga doon. Baka kung ano pang gawin ko sa'yo, eh. Pa, may itatanong lang po ako. Importante ba yan? Ginagawa ko, eh. Sa mama mo lang yung tanong, ha? Sige po. Oh, ano naman ginagawa mo dyan? Gabing-gabi na. Siguro kung ano naman mga pinagtitignan mo dyan. Pa, gumagawa lang po ako ng essay. Anak, matulog ka na. Ang aking ama. Ang sabi nila, pwede kang pumili ng mga kaibigan, ng mga katuwang sa buhay, ng mga impluwensya, pero hindi ang pamilya. Binigay sila ng Diyos para mahalin. Bilib ako sa aking ama dahil kahit pagod na siya, sinisikap niya kami itaguyod. Ngunit, sana dumating ang panahon na marinig niya ako. Mapakinggan ang saloobin ko, ang malaman ang pinagdadaanan ko, ang maipaliwanag at masagot ang mga katanungan. Kailan darating ang sana? Sana ngayon na. Naramdaman ko na parang masyadong lumalabo ang aking mata. Pumuputi na ang kapaligiran. Unti-unti nakaramdam ako ng panghihina ng aking katawan. Naengganyo ako magbigay para makatulong ako sa mga nangangailangan. Yung pagbibigay ko na 500 every month, ang laki ng ibinalik ng Panginoon. You too can be a partner by giving 500 pesos monthly. Your donation can help feed a calamity-stricken family. As a token for your generosity, you will receive this daily inspirational cards by Peter Cairuz. For details, call us at 737-0700 or visit www.cbnasia.org and click Give.
nararamdaman ko na parang masyadong lumalabo ang aking mata. Pumuputi na ang kapaligiran. Unti-unti nakaramdam ako ng panghihina ng aking katawan. Maganda ang trabaho at maayos ang pamilya ni Manny de la Cruz. Quality Control Supervisor siya sa isang electric company. Sa quality control, ako yung nangangasiwa ng kaayusan, ng kalidad ng mga produkto bago ito ilabas ng kumpanya. Doon umikot ang aking gawain. Kasabay ng pag-usbong ng kanyang trabaho ay ang pag-usbong din ng kanyang bisyo. Hindi ho basta marunong lang uminom. Ako ay cum laude sa pag-inom at summa cum laude rin ako sa paninigarilyo. Kaya naman dahil dooy di katakatakang dapuan siya ng end-stage renal disease, isang kondisyon kung saan ay hindi na gumagana ng normal ang kidney ng isang tao. Ayon sa doktor, malala na ang sakit ni Manny. Kinakailangan na niya ang magastos at maselang kidney transplant. Talagang para ho akong pinagsakluban ng langit at lupa. Kumbaga sa isang preso, ito ay death sentence. Ang dami ko hong naging tanong sa buhay, dami ko hong naging tanong sa Diyos. Bakit ako na 47 years old ay magkakaganito? Sakit ng katawan, sakit sa bulsa, at ngayon naharap pa sa mas matinding sakit si Manny, kung sino ang magiging kidney donor niya. Una ang aking asawa, pangalawa ang aking kapatid, pangatlo ang aking bilas. And each time na sila umatras, as transplant na parang mamamatay ka na, ang laki hong kalungkutan nun. Sa puntong iyon ng matinding pagsubok, kumapit si Manny sa Panginoong Diyos. Naging malalim na panalangin ko sa Diyos nung mga panahon na yun. Talagang ang Diyos lang ho ang nagbibigay ng kaligayahan at ang kanyang salita ang nagko-comfort sa akin. Wala akong dapat panghawakan kundi ang Diyos. Hindi nga binigo ng Diyos si Manny. Makaraan lamang ang ilang araw ay nagmatch sa examination ang kidney ng kanyang panganay na si Eman. Hindi na ako nagdalawang isip. Gusto kong madugtungan yung buhay ng tatay ko kasi alam ko marami pang plano ang Diyos para sa kanya. Nung kami ooperahan na, nung sabay na kami na nakahiga sa bed, nagkatinginan pa kaming mag-ama. So, sumenyas pa sa akin. Every time ayoko talagang kinikwento itong bagay na to. Sasabi niya, sumenyas sa akin ng gano'n. Ang tagal na, pero ting maalala ko, natutuwa ako. Sabi niya, Dad, okay ka lang. Sabi ko, okay lang. Oras ang binilang at naging matagumpay ang kidney transplant operation ni Manny. Habang nagpapagaling sa ospital, masaya si Manny para sa mabilis na pagbalik sa normal ng kalusugan ng anak. After a week, siya ay nakapasok na kagad sa school at nakakatuwa yung strength na ipinagkakalob sa kanya ng Diyos. Bukod sa himala ng Diyos at kidney operation ni Manny, isa pang himala ang nangyari sa buhay niya. Isang foundation ang sumagot sa lahat ng gastos ng kanyang kidney transplant operation. Bigla akong nagpunta yung social worker sa aking kwarto at sinabi na kami nga daw po ang magiging beneficiaryo. Lumabas po kami ng hospital na wala ko kaming binayaran kahit 2.5. Paglabas ko po ng hospital ay unti-unti po na naging maayos ang aking pakiramdam. Bumabalik po ang lusog ng bawat bahagi ng aking pangatawan. Ngayon, bahagi ng katawan ni Manny ang kidney ng kanyang anak. Ito ay patunay lamang na blood is thicker than water. Kahit anumang pagsubok ang daanan namin, huwag lang kami mawalan ng tiwala sa Diyos. At siyang bahala sa lahat. Proud na proud ako sa tatay ko. At mahal na mahal ko siya. Pinagpapasalamat ko sa Diyos na ako'y dumaan sa ganitong pagsubok. Dahil alam ko na sa kabila ng mga bagay na ito ay may purpose ang Lord. Ang ating katawan ay bigay po ng Diyos. Dapat po nating pag-ingatan. You know, healing can come in different ways. You can get healed instantly by receiving a miracle from Jesus. Or, in this case, healing comes by the use of doctors and medicines. Yun ang nangyari sa kaso ni Manny. Na his own son, Eman, was willing to give up his kidney. Imagine like Jesus, who was willing to give up his own life for you and for me. That love, that special kind of love coming from Eman spoke volumes to the heart of Manny, his father. We want to pray for you right now.
Whatever your issue is, whatever your situation is, whatever your sickness is, whatever is your trial, God can heal instantly. You can receive your miracle right this very moment. Let's pray. Father, in the name of Jesus, I just speak the power of your name unto everyone watching right this moment. And I just declare in Jesus' name, be healed. In Jesus' name, receive your freedom. In Jesus' name, be set free. In Jesus' name, receive your healing even now. The book of Isaiah tells us that Jesus was pierced for our transgressions, that He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His stripes you are healed. Receive your healing in Jesus' name. There's someone right now who is constantly having migraines. The Lord is delivering you from that. Receive your healing in Jesus' name. There's someone right now with an impacted molar and you can't even open your mouth. The infection is so bad. The Lord is pouring His healing touch on you. Receive that in the name of Jesus. There's a parent so concerned about their teenage daughter. The Lord is just releasing a healing upon that relationship right now. Receive your healing even now. There's someone right now with problem on your kidneys. Nagkakaroon kayo ng kidney failure. The Lord is revitalizing. He's restarting your kidneys even now. Receive that healing in Jesus' name. Merong mag-undergo ng triple bypass. The Lord is restoring the full function of all your arteries. Receive that in Jesus' name. Someone with bone cancer. The Lord is removing cancer cells from your whole skeletal system. Receive that in Jesus' name. Amen and amen. If you experience God's miraculous healing touch, please call us and let's thank and praise Jesus together. Our hotline is 737-0700. You can also text us by using our smart number 0949-888-8001, sa Globe 0917-406-5001, and Sun number 0925-300-3000. Past 1, mga ganun sila nag-i-start ng meeting every occasion. Magluluto ka ng pansit or mga ulam. Yung unang salok, iaalay. Meron dun katabi is puntod ng Supremo. Faith ang pangalang ibinigay sa kanya. Ngunit ang kinagisnan niyang samahan, tila may baluktot na paniniwala. Meron kaming kinabibilangang isang grupo. And nanay ko is siya yung pinaka namumuno ng pagdadasal. Past 1, mga ganun sila nag-i-start ng meeting every occasion. Magluluto ka ng pansit or mga ulam. Yung unang salok, iaalay. Meron dun katabi is puntod ng Supremo. Inilalagay yung mga alay. Then doon naglalagay din ng mga kandila. Nung time na magre-register na ako para maging kaanib na doon, is nandun ako sa part ng kwarto. May nakita akong white na para siyang lalaki. Then, para siyang nakasubaybay. Parang nagbabantay din sa amin. May mga kamag-anak nga ako, sabi, napapanaginipan nila yon na may sinasabi, ginagabayan sila. Di kami masyadong natuturuan kung ano ba talaga yung aral doon. Kaya madalas nagko-question talaga kami. May alinlangan man na natili si Faith sa grupo dahil sa pagmamahal niya sa kanyang lola na tinawag niyang nanay. Naging masakitin si Faith dahilan upang tumigil siya sa pag-aaral. Sa kanyang pananatili sa bahay, may nakita akong Bible. Naging daan siya para umayos yung pagbabasa ko and nagkaroon ako ng kakapitan. Lola naman niya ang dinapuan ng sakit. Ang matinding pag-aalala niya para sa taong itinuring na ina ang naging dahilan upang malayo ang kalooban sa ibang kamag-anak. Masyado yung pagkakapit ko kay nanay na if ever mamatay si nanay, sasama na lang ako sa buhay. Kasi parang hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Na pinag-aralan ko kung paano maglinis ng matanda, kung paano siya papakainin.
Dahil siguro sa masyado na rin akong pasarili, na ayaw ko talaga iwanan, hindi pa rin ako umaalis. Na nagagalit na sila sa akin kasi pinababayaan ko na rin yung sarili ko. Dahil din sa stress ako, nasasagot ko na rin yung mga tiyahin ko. Pag uwi ko sa bahay, andun yung kapatid ko. Siya lang yung tao. Alam kong papatay mo sila, kaya unahan na kita! Lumapit siya. May dala na siyang monoblock na upuan. Pinalo niya sa akin. Tumakas ako. Kumuha siya ng itak. May isang motor na kaibigan ng kapatid ko. Sabi ko, tulungan mo ko. So, hinatid niya ako sa mga kamag-anak ko. And dun nalaman ko, na galing pala dun yung kapatid ko. Sobrang galit ng tiyahin ko. Sinabi sa kapatid ko na kung ano yung sinabi ng tiyahin ko, pinaniwalaan na niya. Na hindi na siya nag-isip ng side ko. Dahil sa pangyayaring ito, lumayo si Faith sa kanyang pamilya. Dito naman niya nasumpungan ang mga taong kumalinga sa kanya. Andito na yung depression ko. Tapos, kulang ako sa pera. Paano ko gagalaw? Nung first time kong si Ate Ann, parang nagkwentuhan na kami. Inano ko lang yung buhay ko. Nandun yung pagpapayo niya. Tapos in-invite niya ako sa church nila. Umattend. Yung first time ko dun umattend. Sa church. Kinanta nila. Iba yung joy. Sa kaibuturan ng kanyang puso, tumagos ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng bagong mga kaibigan ni Faith. Tinanggap niya ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay at kalakip nito ay ang sunod-sunod na biyayang bumuhos sa kanya. Ang daming changes na nangyari, lalo na yung direction sa buhay. Hindi ko akalain na makakapag-aral pala ako. Andun si Lord na nag-provide siya. May nag-alok sa'yo ng pag-aralin ka, di ba? Binalikan ko lang siya. Ang naging kapalit lang is, pag nakatapos ka, tulungan mo magulang mo. Nasilayan din ni Faith ang pagbabago ng kanyang tiyahin at kapatid. Ngayon, maayos na ang kanilang samahan. Sa kanyang lakbayin sa buhay, natutunan ni Faith na buong pusong magtiwala sa Diyos dahil pinanghawakan niya ang kanyang salita. Isaiah 55:9. For heaven is higher than the earth, so that my ways is higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Pag kilala mo si Lord, andun yung peace of mind mo. Kahit anumang sitwasyon o trouble na nangyayari, andun sa kalmado ka pa rin. Kasi alam mo, may dahilan kung bakit nangyayari lahat ng bagay. How can you tell the difference between a cult and true faith in the true God? The best sign is the way they love one another. God, the Father's love is gentle, kind, selfless, and sacrificial. Jesus said, "As the Father has loved me, so I have loved you. As I loved you, so you must love one another. By this, everyone will know you are my disciples. And greater love has no man than this, to lay down one's life for one's friends." God our Father loved us so much that He gave us His one and only Son, Jesus, to save us and bring us all to His home in heaven. That's our special message for you and for all our viewers and friends here in Davao. Ang Ginoo, magapanalangin kaninyo. Ano ang naghihintay sa pamilyang mag-asawang Pino at Yolay matapos matanggal sa trabaho sa Saudi? Sakripisyo ng isang OFW sa Hong Kong habang subsob sa trabaho para sa pamilya, asawa sa Pilipinas, nangangalunya. Isang misyonerong Pinay tumutulong sa problema ng mga Cambodians upang makabangon. Ang kanilang kwento sa pagpapatuloy ng ating paghahanap sa karapat-dapat hiranging Huwarang OFW 2017.